kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Manny Pacquiao, kilalang matapang at walang inaatrasan sa ibabaw ng lona. Minahal na mga mamamayan, sinuportahan hanggang sa kanyang pagtakbo sa politika. Mula Kongreso hanggang Senado ay pinanalo ni Pacquiao dahil sa kanyang kasikatan at tiwala ng sambayanan. 2022, nang magdesisyon itong tumakbo sa pagkapresidente, ay dito na mas nakitaan pa ng tapang si Pacquiao nang kanyang binangga ang dating hinahangaan at sinusuportahan niyang presidente na si Rodrigo Duterte. Inakusahan ni Pacquiao ang administrasyon ni PRRD na mayroon pa rin daw mga nangyayaring korupsyon. Ito ang naging banggaan ng dalawa nang umalma sa kanya si PRRD. Maaring hindi naintindihan ng Pangulo, maaring mali ang impormasyon na nakakarating sa kanya. At gusto kong malaman niya na hindi ko po siya inaaway. In fact, tinutulungan ko po siya na ibulgar ang lahat ng mga korupsyon kasi naniniwala po ako na ayaw din po niya ng korupsyon. Yun po. Kaya nga po sabi ko, walang dapat ikagalit ang Pangulo sa akin. Hindi po siya dapat magalit sa akin na ihidoon ko rin po yung korupsyon. Dahil yan po ang ayaw ko. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na tulungan siya na sugpuin ang korupsyon. Huwag po kayong magagalit sa akin, Mr. President, dahil tumutulong lamang po ako sa nais niyong sugpuin na korupsyon. Dahil ako ay naniniwala na ang korupsyon ang pangunahing dahilan ng ating kahirapan. Nirespeto ko po ang ating Pangulo. Napanood ko at narinig ko na sinasabi ng ating Pangulo nawawala na siya ng pag-asa dahil sa lumalalang korupsyon sa ating bansa. Sa tingin ng Pangulo, ang korupsyon ay parang kanser sa lipunan. Mr. President, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Nandito po ako para tumulong po sa inyo upang tukuyin ang mga ahinsya at opisyal ng gobyerno na may maling gawain. Dahil alam ko po at naniniwala ako na ayaw niyo rin po sa korupsyon. Go to Congress and start talking. If you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. Pero I expect him to sit in Congress. Do not go anywhere. Finish and find out the corruption that you are talking about. Kung mag-report ka lang isang buwan, then I would say that you are a is a magtrabaho ka, hiningi mo yan, nandyan yung mga papel, start investigating, do not go elsewhere. Comply first with your duty as a senator. Tapusin mo yan, nandyan yung mga papeles. Huwag kang pa-absent. I will tell everybody that kung mention sila ni Pacquiao na may corruption, that they should cooperate 100%. Wala hong hinawakang pera. So, maghanap pa si Pacquiao ng iba. Siya yung may sabi may corruption, so it is his burden to identify the office, and failing to do it, failing to prove his case na may corruption. You know, when you are a champion in boxing, it doesn't mean to say that you are a champion in politics. So he's blubbering his mouth, tapos na. I am waiting for resort for the next department that he would choose to investigate.
Pero imbestigahan niya ito, ha. Upuan niya ito. Upuan niya ito, mag-imbestiga siya, huwag siyang padaloy-daloy. At kung meron man siya ibang kompromiso, yata he has a scheduled fight, but suddenly nag-back out. Probably he knows that he is too old for that. And failing in his boxing career, kung matalo siya, he's a gunner actually. Sir, Kailangan manalo siya. Pag tatalo siya, Alam ni Pacquiao na ang mabigat na kalaban sa pagka-presidente noong 2022 ay si Bongbong Marcos, rason para sinubukan niya itong basagin sa pamamagitan ng pagbato ng mga dati ng issue. At saka ito hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang sorry pero I know, ewan ko, binigyan ako ng discernment ng Panginoon na ganun ang ano ko. Pero hindi malayo na magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Anong basehan dito sa discernment? Maniwala kayo sa akin, ang pagsisisi, lagi kong sinasabing nasa huli. Oh, mark my word. Kung yan talaga ang gusto niyong bayan, kung yan ang gusto ninyo, sige, gawin ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law ulit. Sige, kung yan ang gusto ninyo, then iboto ninyo. At pagdating sa at the end of the day, kayo rin ang sarili ninyo ang sisihin ninyo. Yan ang ano ko, hindi wala akong personal na galit sa mga Marcos, pero tinitingnan ko lang yung kapakanan ng bansa natin, kapakanan ng bawat Pilipino. Tingnan nyo lang senaryo na to, kung hindi nyo napapansin, baka na-overlook ninyo. Tingnan nyo, sino bang nangunguna sa ano ngayon? Sa survey na yan. Okay, sabi nila, malakas si Bongbong. Ganon. Reality, yung kumbaga sa isip ng tao, patapos na ang term ni Presidente Duterte. Kilala natin si Duterte na against illegal drugs. War against illegal drugs. Nandyan. Patapos na yung term niya. Tingnan nyo yung mga pusher dyan. Yung mga manufacturer ng droga. Nagpasok na naman dito sa ating bansa. May nahuling worth 6 billion, may nahuling worth 13 billion. Ang kadaming droga nun. Ibig sabihin, ang iniisip ng mga talagang mapagsamantala, yung maghahaman sa lapi, uy, tapos na ang term ni Presidente. Papasok na natin kasi ang susunod na maging Presidente, lamang sa survey. Hindi sumisigaw ng war against illegal drugs. Diba? Isipin nyo mabuti maging senaryo niyan. Bayan, mag-isip tayo. Kung gusto nyong lumubog talagang bansa natin, then subit, maiboto ninyo. Alam mo, ilang taon na si Imelda, bigyan na lang natin ng ano siguro yan. Kumbaga, mga ganyang edad, ano na yan yung baga, parang ano ba, parang precious na sa atin yan na may ganong tao na nakumabot kanyang edad. Bigyan lang natin ng pabor dahil matanda na rin, napakatanda na tao. Hindi siguro natin siya doon ihahalo mo doon sa mga kulungan, di lalo na siyang namatay. Separate lang siguro siya. Yung mga kayamanan, madali lang naman yan eh. Kailangan lang, hindi pa siguro nakakita ng hindi pa nangyari ng presidente siguro sa Pilipinas na hindi ginagamit yung pride. Walang ka-pride. Walang ego ba? Kasi porket presidente ka, hindi ka makipag-usap doon sa ibang bansa para hanapin mo yung mga wealth, mga ano. Lahat yung mga nagnanakaw dyan, yung pera nilang ginilabas na dineposito sa ibang bansa, walang lusot yan sa akin kasi hahabulin ko talaga lahat yan.
Kay Manny Pacquiao, I'm sure marami naman kong kakilala. Kilala naman din siguro nila ako. Pag pumupunta ako sa ibang bansa, kilala ako. Diba? So yun yung siguro isa sa mga advantage ko na as a international figure, re-respetuhin yung request natin at pakiusap natin para hanapin, halugugin lahat ng mga, di ba? Di ba? Isipin mo lang ha. O di advantage na natin yun. Unfair sa pamilya naman nila na i-single out mo lang sila. Ang dami namang mga corruption dito nagnanakaw. So kung ang mga Marcos, mga ibang pamilya, membro ng pamilya niya may involved sa pagnanakaw din, parusahan din natin. Kasama din sila. Ganun yun. At hindi lamang ang mga Marcoses, pati yung mga pamilya nga nagnanakaw dyan sa gobyerno. Unfair naman na ang mga Marcos lang din ang ano natin, no? Tayo kasi, gusto ko kasi fair lang. Pantay lang tayo, hindi tayo mamimersonal kasi ang atin dito yung tama ang ipinaglalaban natin para sa kapakanan at kaunlaran ng ating bansa. Hindi rin tinantala ni Pacquiao si BBM para hamunin sa isang one-on-one debate pero kailanman ay hindi siya pinansin ng kanyang hinahamon. Baka nahiya siya pag maraming mga nag-a-attend. Okay sa akin, magdebate kaming dalawa lang. Kaming dalawa lang. Tingnan natin kung ano yung plataforma niya at plataforma ko. Baka alanganin siya dahil maraming nag-a-attend sa debate. Baka mahihain siya. Amunin din yung one-on-one na lang para malaman ng taong bayan. Yung plataforma ko, yung plataforma niya. Kung gusto niya, i-advance natin yung question. Yung mga pag-usapan, topic. Pwede naman topic. Pag-usapan natin yung saan galing ill-gotten wealth. Pag-usapan natin yung anong nagawa niya sa pagsiservisyo siya sa gobyerno. May nagawa ba siya? Pag-usapan natin yung issue niya sa taxes. Pag-usapan natin yung involvement niya kay tama pala kay Napoles. Kasali siya kay Napoles. Ngayong 2025 midterm election ay balik Senado na naman si Pacquiao at kasama ito sa linyada ng gobyerno. Tanyag hindi lang sa ating bansa, kung hindi sa buong mundo. Ang susunod natin ay ang ating pambansang kamao na nagpamalas ng galing bilang mambabatas, mga kababayan, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao. Kung ano man ang mga sinabi noon ni Pacquiao noong nakaraang eleksyon ay tila burado na sa kanya at iba na ngayon ang kanyang pinaniniwalaan. Bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Ikaw, believe ka ba sa tapang ni Pacquiao? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.